maglalagay tayo ng plastic door dito sa banyo. Ang problema, mas mababa. Ngayon, kesa sa tibagin natin dito, pwede yan tibagin dito, kaso yung mga bakal mawawalan na ng puwersa. Mas matrabaho kung babaklasin natin doon. So kung gusto nyong kumuha ng technique, diskarte, pwede yan putulin. Puputulin natin yung plastic door tsaka yung hamba. Tapos sa labas na natin para hindi masikip. Pag halimbawa yung mga banyo nyo masikip, kesa sa loob nyo sa binubuksan, maluwang naman dito sa labas, gagawin natin dito na lang siya hahampas yung pinto dito sa pader na to. Kasi maluwang naman mas masikip kasi pag doon siya bubuksan sa loob. So ipapakita ko sa inyo kung paano ang diskarte pag ganito, guys. Imbis na silsilin natin yon, baka mahulog pa yon sa taas. Pwede bumagsak yan, lalo kung mga biga. Putulin na lang natin yung hamba tsaka yung pinto. Pwede yan putulin, madali lang yan. Layout muna natin, lalagyan natin ng kahoy dito. Hulugan natin yon doon, guguhitan natin para may guide tayo para sa mga kahoy. Pwede nyo lagyan ng 3 kahoy yan. Pag may guhit na kayo, guys, yung panghulog nyo doon, ayan na yung marka. Pwede nyo nang lagyan ng kahoy. Lalagyan ng ganyan. Ngayon, para maipako nyo dito, lagyan nyo ng plywood sa dulo. Itong 2x2. Basta tuwid yan Dito, dikit lang yan. Basta nasa hulog yung palitada nyo dito. Tapos dito, yung susundan nyo yung guhit. Lalagyan nyo ng plywood sa dulo itong 2x2. Para maipako natin dyan. May steady siya dyan. Ganon din sa baba. Yung 2x2 nyo, mga kabukid, pwede nyong talian kung may tatalian kayo. Pero pwede rin kayo maglagay ng pako dito. Mas matibay kasi yung nakatali kaysa sa nakapako dito. Posible kasing mabunot yan pag pinwersa natin yung natin, kasi tatali natin yung dito. Yung hamba. Kaya mas maganda kung nakatali siya, pirmi siya, kahit hilahin mo, hindi siya mabubunot. Di katulad ng pako, pwede siyang mabunot. Pwede kayo maglagay ng pako dito kung wala kayong tataliang bakal, para may pambatak kayo dito. Ganon din sa baba, lalagyan din natin dyan. Puputulin na natin yung ating hamba. Ito yung sukat ko, guys. Yan. Pero lilipat muna natin tong kanyang pinaka brace. Yan, tatanggalin muna natin para may brace pa rin siya. Lalagyan natin dito sa kabila. So ito, mga kabukid, ginawa na naming 3 para sigurado. Total may kahoy naman nagagamitin, no? Pero minsan kasi pag kulang yung ginagamit ko, 2 lang nilalagay ko. Yung gitna nilalagyan ko na lang ng brace, yung pinakahamba. Tapos pag ganitong siya, lalagay nyo ng mga pako at saka alambre para may suporta lang. Kakapit naman dito siya, pero mas matibay kung may mga pako at saka alambre. So ilalagay na natin yung ating hamba. Nag-level lang kami dito ng basta parehas, tapos susukatin nyo sa hamba, parehas lang din. Kukuha kayo ng sukat dito sa taas o kaya dito sa pinaka niya, yan pababa. Parehas yung sukat, tapos pagtatapatin natin dito sa ating level, tapos hulog na lang nun. Then tatalian natin yung hamba natin dyan. Kung ayaw nyong magasgasan sa alambre, pwede nyong sapinan yung inyong hamba bago nyo talian. Kahit mga karton lang, pero kami hindi na lang masyadong hihigpitan para hindi masugatan. So ayan, ready na po yung ating hamba, mga kabukid. Ito po yung level natin. Guguhitan nyo po yung inyong hamba, yung parehas yung sukat mula doon magkabila. Ito po yan. Tapos pagtatapatin nyo, kailangan magkatapat sila dito sa nilevel nyo dyan sa inyong mga pader. Tapos yung naman niya, linya, huhulugan nyo po.
Magtira lang kayo ng pampalaman dito. Yan, tapos hulugan nyo, talian nyo na. Tapos double check nyo na lang. Tapos yung ano, double check nyo rin yung level kung di nawala sa pagtali nyo. Baka kasi nauuga, natanggal. Ito po yung linya ko kanina, yung hulog natin. Ayan, may marka ako para hindi mawala. Para nakikita natin pag nawawala sa hulog. Kasi medyo madulas yung plastic. Tsaka di ko hinigpitan masyado para hindi masugatan yung plastic. So ayan, ready na siya. Dito lalagyan na lang natin ng ano yan, mga pira-pirasong hollow blocks. Pipitikin na natin siya. Tapos yung ano naman niya, yung pinakapinto, yung takip niya, puputulin din natin yun. Tuturuan ko kayo pag ready na to. Pag matigas na siya, siguro bukas pwede natin nilagay yung pinto niya. Papakita ko kung paano nagpuputol ng pinto. Yung pinakatakip niya, no? Madalas yung problema yan eh. Yung hindi kasya yung pinto sa mga hamba. Tulad niyan, pinutol natin. So hindi na kasya. So kung paano siya puputulin, papakita ko po. Ito na po mga kabukid, matigas na yung ano natin. Yung hamba. Pinipinis na lang sa loob. May kantuhan kasi dito. Yan. So, puputulin na natin yung ano, susukatin natin to. Puputulin natin yung takip niya, yung pinto. Para mailagay na natin. Pag magpuputol po kayo ng pinto, siguraduhin nyo po yung ibabaw yung mapuputulan nyo. Kasi pag sa baba po kayo nagputol, bababa po yung doorknob nyo. Mawawala sa standard. Di baling sa taas kayo magputol. Kaya tingnan nyo muna yung inyong pinto kung saan yung ibabaw, no? Yung may ventilation po, lagi sa baba yun. Yung parang may grills. Yung may kwadrado dito. Laging sa baba po yun. So ito po yung ibabaw natin. Babaklasin muna natin to kasi nakagulo yan. Dahan-dahan natin sisiklatin ng ano yan. Pwedeng kutsilyo, cutter. Tapos puputulin natin kung saan natin gustong putulin. Halimbawa, nasukat nyo na yung inyong pinto, yung hamba na nakalagay. Kasi yung akin, nasa 200 siya. So, guguhitan ko dito ng 200. Pero hindi pa po dito puputulan yan. Kasi ililes pa po natin yung plastic nito para ito po yung magiging finish ng 200. So, halimbawa, mag-a-adjust tayo ng mga ganyan. Siguro mga ganito lang. Estimate nyo na lang ha. So, mga 0.5. So, yung kakanto nito, igaganyan natin dito. Ipo 45 natin ito para dumikit itong ating naka 45 din na frame. So tatanggalin muna natin to. So ito po mga idol, pwede kayong gumamit ng cutter o kahit anong manipis na ano, pwedeng kutsilyo, basta mapaghiwalay nyo yung kanyang frame. Pag gagamit kayo ng katam, siguraduhin yung bago. Dahan-dahan lang kasi baka masira. Yan o. Kasi malutong naman yan eh. Dadahan-dahanin mo lang, hihiwalay naman yan eh. Yan o. So ayun, natanggalan natin dito mga kabukid. Dito naman babaklasin natin dito kasi puputulin natin to. Para hindi madamay to, kailangan ilayo natin siya dito sa yung frame, ilayo natin dito sa kanyang pinakakatawan, no. Hindi ko mabaklas yung frame na to guys, sobrang dikit niya, no. So pinutol ko na lang siya, then sasagad ko siya unti-unti doon. Basta sikapin lang natin na hindi masugatan ito. Bagay hanggang dito pa naman yung ano natin, yung isang frame natin pag tumaklob dito. Hanggang dito naman yan. So kahit makasira tayo dito sa loob, okay lang yan, wag lang lalabas dito papunta doon. Kasi lilitaw na yun, hanggang dito lang yung frame natin yan. So puputulin ko muna dito. Pwede kayong gumamit ng ano dito, cutter o kaya naman lagaring bakal. Tapos pwede rin yung ano, grinder. Grinder ang gamitin natin para mas mabilis. Tapos pag gagamit kayo ng grinder, yung talim po, yung ano, yung mga ganito, yung pang ano natin, yung diamond. Kasi mas matigas to. Kung sakaling maipit, hindi kayo madisgrasya. Kasi yung cutting disc sobrang nipis nun, tsaka malutong. Baka madisgrasya pa kayo lalo kung mga first timer kayong mag grinder, no. Ganito po gamitin nyo, mas safe ito, hindi siya maipit. Ito na po siya mga kabukid, naputol na natin yung ating pinto. Ilalagay na ulit natin yung kanyang
frame. Pero kailangan lagyan nyo ng glue para hindi siya mabaklas. Although hindi naman siya mahuhulog kasi nasa taas, no? Pero mas maganda kung madikit nyo na. Kahit konti lang na glue para hindi lang siya humiwalay. So ayan, okay na siya. Antayin lang natin siya matuyo. Ilalagay na natin doon sa ating pinto. Lalagyan na natin siya ng bisagra. Heto na po yung pinto natin mga idol. Dumikit na yung kanyang frame sa ibabaw. Lagi nyo pong titingnan na itong ventilation na to, sa baba ito mga kabukid. So ang magiging pwesto po nito, imagine nyo muna bago nyo lagyan ng bisagra. Halimbawa yan. Dahil doon natin nilalagay, ganyan ang itsura niya. Ito yung ibabaw, ito yung doorknob. Yan, dito po yung doorknob kasi pag ganyan ang bukas natin. Huwag po kayong lagay ng bisagra. Kailangan nyo munang imaginein yung pwesto ng pintuan nyo. Kasi pangit pag nalagay nyo ng mga butas tapos baligtad pala. So kailangan isipin nyo muna, ilalim lagi yung may ventilation. Tapos yung doorknob kung saan yung ilalak nyo siya. So dito yung bisagra natin, no? Dito yung bisagra natin. Pwede kayong sumukat dito ng 4 centimeters, ay 4 inches or 10 centimeters, no? Nasa sa inyo na kung gusto nyo 3 inches lang, 4 inches, 5 inches, okay lang din naman yan. Ako kasi usually ginagamit ko 4 inches or 10 centimeters. Tapos ang ginagawa ko, itong naiiwan yung kanyang anong tawag dito. Ito po yung magiging ibabaw. Para pag pwede nating bakla-baklasin, iaangat lang natin to. Ito yung nasa bisagra natin. So isusukat natin ng ganyan. Ganyan po ang forma niyan kasi ito may iwan to sa hamba. Pag ito binuksan, magiging ganun po siya. Oh. Kailangan lagi nyo na-imagine yun. So ilalagay na natin siya. Yung guhit po na to, yun po yung magiging guide natin. Pantay dito. Yan. Dito sa gilid ng ating pinto. So ganyan po yung magiging pwesto niyang ating bisagra. Pero sa hamba po, hindi ko sinusunod itong guhit kasi baka pumasok ito masyado. Nilalabas ko ng konti ito. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Hindi ko siya ipapantay kasi babangga dito yung stopper ng pinto pag sinagad natin parehas na ganyan. So i-adjust natin para ito lumayo ng konti dun sa pinaka-stopper. Maintindihan nyo rin mamaya pag di nyo nakukuha. So ayan, nalagyan na natin yung ating pinto. Kakabit na natin dun sa ating hamba. Ilalagay na po natin mga kabukid. Una po natin ilalagay sa ibabaw. Sukatin muna natin. So ayan, isasagad nyo siya. Yan, ganyan. Pag sagad na siya, guhitan nyo po yung yung inyong bisagra, yung ilalim niya. Yung ilalim po nito kasi ilalagay na natin doon. Tapos dahil sinagad natin siya, mula dun sa guhit, mag-a-adjust tayo ng konti. Bababaan natin para di sumasayad dito. So ito po yung nakuha nating guhit mga kabukid. Nakaganyan siya. Pero sagad sa ibabaw. So ibababa natin ng konting-konti. Guhitan nyo siya ng nakadikit. Yung yan, bababa siya. Bababa yung guhit. And then yun ang susundan natin. So kayo nang bahala kung siguro itong kapal na to, pwede na to. So ganun yung nyo, i-adjust nyo po. So kahit estimate nyo na lang, at least hindi siya tumama dito, no? Babaan nyo ng konti. So yan. Tapos yung sinasabi ko po, yung guhit na to, huwag nyo pong itatapat dito. Ilabas nyo ng konti. Kasi pag sinara nyo yung pinto, parehas silang nakatapat dito. Posibleng tumama dito. So ilalabas natin ng konti para pag sinara, may allowance siya dito sa ating stopper. Yung po yung sinasabi ko kanina na huwag nyo ipapantay dito yung guhit. Doon sa pinto okay lang, pero sa hamba hindi. So ayan mga kabukid, nailagay na natin yung ibabaw. Isasalpak muna natin yung pinto. So yun, okay na siya.
pwede na natin ilagay yung sa gitna at saka yung sa babang bisagra. Hindi na natin tatanggalin itong pinto. Ma-actual na natin siya. Mga kabukid, pag naglagay po kayo ng hamba, siguraduhin nyo po na yung sukat niya dito, mapanatili nyo hanggang sa ilalim. Lalo dito sa gitna na may ano tayo, doorknob, door lock. Kailangan po hindi sisikip yan, no? Di baling luluwang ng konti doon, kahit konti lang ganyan, mas maluwang siya. Sa gitna, mas may solusyon po yun, kesa sa masikip siya na hindi kasi yung pinto. Di baling maluwang siya. Ang diskarte po, kung makikita nyo, ayan, hindi na siya tuwid, di ba? Inusog ko dito yan, pinukpok ko ng martilyo. So, ito rin, pwede rin natin itong pukpukin ng konti pa para lumayo siya. Pero ito po yung sinasabi ko. Pag halimbawa nakaganyan, di ba? Tapos, para lumayo siya dito, pupukpukin natin dito, yung guhit na yan. Di ba? Lalayo siya. Yung dito yung nakadikit yung pinto. Kung nai-imagine nyo, dito yung pinto. So, didikit siya dito. Kasi medyo maluwang tong ano natin, malaki yung distansya niya dito. So, malayo yung door lock niya. Pero mas okay yun kesa sa masikip siya. Ngayon, solusyon nga ito. I-adjust natin ito. Pupukpukin natin ng konti dito. Para lumayo yung pinto natin doon. Lumapit siya dito. Para sa door lock natin, saktong-sakto na siya. So ito po, ganyan po yung magiging itsura niya. Para lalayo siya dun sa ating hamba. So yung tatlo na yan, gaganyanin natin. Pero konti lang, huwag yung lalakyan masyado. So sobra kasi. Dapat pare-parehas halos. Yan, ibabalik na natin to sa pinto natin. Ayan na po mga kabukid, na ilagay na natin yung ating pinto. Tingnan nyo yung distansya niya dito. Ito yung sinasabi ko, para lumayo siya at dumikit dito. Yan, parehas na sila, di ba? Pare-parehas na yung distansya. Pati dito. So yun po yung solusyon. Yupiin nyo ng konti yung bisagra. Pero tanggalin nyo muna sa pinto, huwag nyo pupuwersahin dyan. Kasi mababaklas yung ano nyo. Plastic lang yan eh. Pukpukin nyo na lang, tanggalin nyo muna yung bisagra. So yan, pare-parehas na siya. Lalagyan na natin ng doorknob. Tapos na siya. Yan na lang. Yan o, smooth yung kanyang ano, pagsara o. Diba? Pantay na pantay. Ito po yung sinasabi ko. Pag in-adjust nyo yung guhit na to, hindi nyo itatapat dito, hindi siya didikit dito pag sinara. Yan o, saktong-sakto lang siya. Yan. Ayan, hanggang sa taas, sa baba, pare-parehas yan. Kasi pag sinakto nyo yung guhit na to, dito pinasok nyo, didikit din ito dito pag sinara. So tatama siya, yan o. Pag baguhan ka, tatama yan pag di mo alam. So ito po yung gagamitin nating door lock. Pag naglalagay kayo ng door lock, pinakauna to. Tapos titingnan nyo yung kanyang pinaka. So dito haharap kasi dito siya papasok. Huwag nyo baligtarin na ganyan ha. Hindi yan papasok. Pag ganyan yung lagay. So isushoot nyo muna yan. Tutornilyuhin natin yan. Tapos ito yung susunod mga kabukid. Ang pagtanggal naman ito mga kabukid, titingnan nyo siya. May ano yan, may butas dito oh. Bali susundutin nyo lang to. May kasamang ano yan, pansundot. Tapos hihilahin nyo. Lock lang yun eh. So ito kung makikita nyo, meron siyang ano doon. Bali ipipress nyo yun. Tapos hihilahin. Ayun, natanggal na siya. Tapos ipapasok lang natin ito muna dito. So pag pinasok nyo to, kailangan sasabit yun. You know. Yan. Yan o, para sumama itong kanyang pin pag iniikot.
Yan o, huwag nyo mahayaang hindi nakashoot yan. Susunod naman natin ilalagay ito. I-screw natin dito, kung nakikita nyo may dalawang ano yan, butas. Tatanggalin nyo muna to. Ito, iaangat nyo to. Yan. Kasi ito ilalagay natin doon. Dito. Tatapat natin itong kanyang pinakabutas. Tapos may kasamang dalawang ano yan, bolt dito. I-screw. So ipitan lang natin dito sa butas niya. So yan, mahigpit na siya. Pwede na nating ilagay ito. Itong kanyang pinakatakip. Itong may gatla na to, yun ang tatapat dito. Kasi doon mo tatanggalin yan kung magre-repair ka or magpapalit. May butas yan dito. Unahin nyo munang ipasok dito sa kanan. Tapos ipipress nyo lang para mag-lock. Yun. So yan, nakalock na siya. Ang susunod naman ito yung kanyang pinaka doorknob sa loob. Titingnan nyo, may gatla ito. Itatapat nyo dun sa lock niya. Andito yung lock niya dito sa kabila. Ito yung lock niya mga kabukid. So itatapat natin ito kasi dito na susungkitin pag magre-repair or magpapalit. Sisit nyo lang yan, tapos maglalak na yan. Yun, naglock na siya. Hindi na siya mabubunot. Kung gusto mong bunutin, susundutin mo lang dito ulit. Yun ang lock niya. So ilalagay na natin yung kanyang papasukan yung sa hamba. So dito naman mamarkahan nyo kung saan siya nakatapat para di tayo magkamali. So ito po yung ito yung marka natin. Dito nakatapat yung ating pin. So para makuha naman kung gaano kalayo yung gagatlaan natin mula dito, susukat tayo mula dito sa loob kasi babangga ito doon. So dito tayo susukat. Lalagyan na lang natin ng allowance para may play pa rin siya, hindi siya dikit na dikit. Tapos hindi kasama tong kanyang maliit na pin. So dito tayo susukat mga kabukid. Mamarkahan lang natin dito. May allowance na yan pero di kasama to. Yan. So mula dito, may allowance na yan. Sasakto na lang natin dito. So hanggang dito po yung kanyang pinaka-pin. So mag-a-adjust na lang tayo pag binutasan natin yan. Kasi may papasok pa natin ito. At saka itong kanyang plate. So mag-a-allowance tayo ng yan ganyan kasi yan ganyan. So mula dito mag-a-allowance lang tayo ng konti lang para lang pumasok itong kwadrado na to. Siguro mga 0.3 or 0.4 dito. So dito tayo magkakaltas or magbubutas para pumasok ito. Ito na rin gagamitin natin pansukat dyan. So ito yung bubutasan natin mga kabukid. Kahit cutter lang, kaya na yan. Dahan-dahan lang kasi delikado to. Pag kasi napasobra kayo nito, mahirap na siyang takpan. So dahan-dahan lang. Kahit ulit-ulitin nyo lang yung pagganyan. Kaya-kaya naman ng cutter yan Kasi manipis na lang yung plastic. Guhitan nyo muna. Hanggang sa mabutas siya. Yan Yun. So yun, natanggal na siya. Kunti na lang. Ayan, may butas na siya. So ilalagay na natin itong kanyang ang tawag dito, nakalimutan ko na yan. Sasabay na natin yan dito sa plate natin, Tapos siguraduhin nyo nakasentro dito bago nyo tornilyohin kasi may marka tayo dito. Isisentro nyo. So yan, pwede na natin siyang tornilyo. Yan na yun. Dahan-dahan lang kasi manipis lang yung yan.
Yun no, tapos na. May pinto na tayo. So yun. Okay na guys. Di ba? Lock natin. Yun no. So ayun mga kabukid, okay na po yung ating pinto. Sana may natutunan kayo. Paki-follow na lang po kung nagustuhan niyo yung video natin.